Grabe. Grabe ho mga kababayan. Ipakukulong daw lahat ng kumakalaban sa administrasyon na ito para daw talagang ma-impeach si VP Sara Duterte by hook o by crook. Yan po ang napag-alaman ko po sa isang kaibigan at kakilala natin. Talagang gagawin daw nila lahat para ma-impeach si VP Sara Duterte at para magawa nila yan, ipakukulong lahat po ng papalag, lalong-lalo na po sa Senado. Naku, grabe ho talaga mga kababayan. Hindi ko malubos maisip na ganito kaganid ang ating pamahalaan. Ganito po sila sakim sa kapangyarihan na kahit sinusuka na sila ng taong bayan, talaga nga namang hindi pa rin sila bibitaw sa pwesto. Grabe ho, alam mo. Baka sabihin ninyo, wala tayong ebidensya. Meron po tayong ebidensya. Hindi po tayo tulad ng mga bayarang loyalista, vlogger, na walang ebidensya, akusa ng akusa sa mga Duterte supporter at sa INC. Naalala ninyo yung namatay na vlogger nila? Anong ginawa nila? Kesyo pagbibintang ang ginawa nila na kesyo mga Duterte vloggers o Duterte supporter o di kaya ang INC daw ang pumatay doon sa kanilang kasamahan. Hindi po totoo yan. Ngayon din, malalaman ninyo, ibabalita natin dito detalyado kung ano ba ang kinasangkutan niyang vlogger na yan. Nako, at ang may ebidensya po yan, ha? Hindi po ito gawa-gawa. Ebidensya po mismo. Meron ho. Nako po, grabe ho talaga pangyayari ngayon. Ang lupit po talaga. Alam mo, marami nang ako nakakausap na talagang sinasabi nila, bakit nagkakaganito ang bayan natin? Alam mo, kahit ako, wala akong masagot dahil sa totoo lang, hindi ko malubos maisip na paano nangyari yung ganitong klase. Kasi alam mo naman na alam ko naman na palpak itong si Marcos kasi kaya nga hindi ko bumoto dyan eh. Hindi ko binoto yan at kinampanya ko na wag manalo yan. Alam ko naman na may gagawa ng katarantaduhan yan. Pero hindi sa ganitong level. Kasi alam ko hindi ko ma-imagine pala yung ganitong klase ng level ng kasamaan. Aba, matindi pala talaga. Matindi po pala talaga ang ganitong klaseng etong presidente natin. Hindi, akala ko lang alam mo yun, it's another Noynoy, Ninoy, hindi pala, tama, Noynoy pala. Another Aquino, di ba? Hindi. Mas malala pa, di ba? Mas malala pa yung kanyang kalokohan. At hindi lamang po yun, talagang, kasi alam mo, merong namang yan sabi nga, di ba, sa boxing, meron sa boxing, merong suntukan, sakitan. Normal yan, di ba? Pero meron tayong tinatawag na wag below the belt. Doon ang galing yun wag below the belt. Ibig sabihin, oo, sasaktan mo yung kalaban mo kasi suntukan nga boxing nga di ba? Patutulugin mo, ganun katindi yun, di ba? Kahit to doon sa yung sa UFC ba yun, yung mixed martial arts, duguan, di ba? Pero wag below the belt. May ganung patakaran. Kaya, ano ba yun? Ako, alam ko na itong si Marcos, talagang walang magagawang matino ito sa Pilipinas. Pero yung ginagawa niya ngayon, below the belt na. Meron kasing alabanan yan sa politika Yung mga oposisyon, mga nasa administrasyon, nagbabanatan yan. Kahit naman, hindi lang ito first time. Pero ngayon talagang below the belt, may pakulong na Sabi pa nga ni Cayetano, handa akong magpakulong. Huwag lang akong ipapatay. Naku po, patay tayo dyan. Di ba?
Sino ba ang pinagbibintangan niya na ipakukulong siya? Si Lacson. Nako. Kasaysayan. Hindi lamang po sa kasaysayan. Ito ay merong issue na kailangang sagutin. Merong issue si Lacson patungkol dyan. Kung maaalala ninyo, sa history ng ating bansa, si Lacson ay, nako, ayoko na lang magsalita. Baka madamay pa tayo dyan. Hindi ko nga alam kung ito'y parinig ni Senator Alan Cayetano dito kay Lacson na sinabi niyang, okay lang, handa akong makulong, wag lang ipatayin. Grabe We really have to pray for our country. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Sabi nga, sa tao, merong imposible, pero sa Diyos wala. Parang imposible na kasi yung mga nangyayari ngayon. Kaya talagang ating Panginoon na lang. Ngayon, sa totoo lang, iniisip ko nga yung mga nangyari kay Joel Villanueva kung bakit siya naghudas. Baka, kasi ganitong sasapatin, kanyang aabutin kung sakaling hindi siya bumaligtad, di ba? At hindi lang yan. Hindi lang si Alan Cayetano, pati si Pia Cayetano. Hindi lang si Pia Cayetano, pati Senator Loren Legarda. Nako po, lahat na. Pati si Villar. Nako po. Ito, meron ito mga ebidensya. Hindi ito gawa-gawa lang Baka akala ninyo gawa-gawa, kwento lang. Tayo ang Banateros, hindi katulad ng mga bayarang loyalista. Kasi yung mga bayarang loyalista na yan, yung mga vlogger nila, mga patay gutom kasi yan. Sa totoo lang, sa kanto lang lumaki yan. Yan yung mga pinulot mo lang na mga walang trabaho. Yung wala. Hindi, as in walang trabaho. Tapos nakahawak ng cellphone, ayun, nag-vlog-vlog na. Tapos nung inunti-unti na silang mitingin, galing din si J. Guevara Miniting-meeting siya nung isang anak ng senador Tapos inabot-abutan na, yan na. Diyan na nagsimula yan. Hanggang naging kliyente na itong administrasyon na ito. Syempre, alam mo naman, sa kanto mo lang nakuha yan. Wala namang kaalam-alam sa politika yan. Di ba? As in, bobo naman yung mga yan Meron nga isa dyan, di ba? Kinikwento ko sa inyo, dating jowa ng MG na hiniwalayan dahil nambubugbog. Di ba? Gago yan Yung ganyan sila kahipokrito. Puna sila ng masama kay VP Sara Duterte, violente daw. Pero siya, nambubugbog ng jowa. Kaya nga alam mo, pinapili ko yun. Sabi ko yun sa MJ na yan Kasi hindi ko alam Akala ko single. Kasi bawal sa amin na may jowa. Akala ko single. Tapos, nung nakita ko may mga pasapasa, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Hindi naman ganyan katindi sayawan natin na bakit pasapasa? Binugbog daw siya ng jowa niya. Isang dahilan doon dahil idol ako nung taga-MG na tapos yung jowa niyang vlogger, tanga. Tanga na, bobo pa, tapos irresponsable pa, as in, ewan ko kung pumapatol sa bakla yun dahil walang pera daw yun sabi ko, anak ka ng weteng, nagjowa ka, wala pang pera, bobo pa. Sana nga kung pogi pangit din Sabi ko, pambihira ka So, hiniwalayan niya. No. Sabi ko, ganyan ka-plastic yung mga yan. This time, si Mima din. Naku po. No comment ako. Sumalangit na nga nawa ang kanyang kaluluwa pero hindi ako nagsabi niya, mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya na yan, unya-unya. Siyempre pag-usapan muna natin yung malalaking tao. Huwag muna yung mga walang kakwenta-kwentang mga loyalistang vlogger na bobo na bayaran pa. Kasi nga naman pagka wala kang content meron pa dyan, bata ni Tulpo. Bata ni Tulpo. Banat ng banat sa Banatero, sabi ko.
Maya ka naman, Brad. Magkakilala tayo. Magkapareho. Alam ko yung karakas mo. Di ba? Sa akin lang, ano yun para bagang medyo hiya ka naman ng konti. Mahiya ka naman ng konti. Lakas ng loob mo magsalitang bobo ang banateros, yung mga kasamahan ko. Ikaw nga Walang level I mean, wala ka nga, hindi ka nga marunong, uutal-utal ka pa Kung wala kang script, di mo hindi, wala ka mako-content. Alam natin yan, kung wala kang script, lagi kang napapahiya. Medyo ako, hindi na kita papangalanan dahil nakakaya naman. Ako, meron kahit papaano, meron pa rin naman akong honor. Yeah? Meron pa naman akong integrity na hindi katulad mo. Na medyo sablay na talagang. Kasi ganyan yung mga yan Sa totoo lang, ito mga bayarang vloggers ng administrasyon na ito. Akala kasi nila, forever ang kanilang amo. Yun ang katotohanan. Nakala nila, forever yung amo nila to the point na sisirain na nila lahat ng bridge. Huwag ganun. Maniwala kayo sa akin, hindi forever yan. Walang forever sa politika. You do not burn the bridges. Huwag mong gagawin yan. Sasablay kayo dyan, maniwala kayo sa akin. Kaya yung mga palipat-lipat, yung dating kay Duterte, nag-isko. Nung nag-isko, biglang nag-Marcos. Alam mo, yung credibility nyo nawawala. Very important ang credibility pagdating sa vlogging. Especially pag ikaw ay political vlogger. Napaka-importante niya. Kung palipat-lipat at palipat-lipat ka, sirang-sira ang credibility mo. Halatang-halata na nababayaran ka. At depende kung sino yung nagbayad sa'yo, kaya palipat-lipat ka. Yan ang katotohanan. Mamaya pupuntahan natin yung mga bayarang vlogger na yan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin etong final ng ombudsman at inisa-isa at ginisa siya dito ng mga reporter. At naku, grabe yung mga sagot dito ni ombudsman. Halatang alam mo nagsisinungaling May dalawang kaso muli. Dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor. Ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file na. Kita niyo yan? Yan yung binabanata ni Libiste. Tingnan mo Pati si Libiste dinamay na. Iba naman ang kanyang tema ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Nako. Leandro Leviste and Senator sa nanay niya. Hindi nyo napansin kung bakit kasama yung Garjola na binabanatan ni Libiste? Para hindi halata. Alam na natin yung ganyang style Para hindi halata na political persecution ang ginagawa ditong sa mag-inang Legarda at saka si Libiste. Para hindi halata. Ayun ang gagawin nila. Kakasuhan din yung iba, yung kalaban. Pero, tingnan mo ang makukulong lang dyan, si Libiste at saka si Legarda. Kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin
at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Lauren and Representative Leandro? Plunder, tapos sa 3019, 3H, 3I, 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa Masusi namin pinag-aralan. Obvious ba? Obvious naman eh. Siyempre, i-deny niya yan. Hindi totoo yan. Pero imaginein mo ha. Nauna pa talaga yan. Kaysa kay Romualdez. Hayop yan. Kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasalanan pa pala nila. Kasalanan pa pala na Grabe, no? Ang lupit. Kasalanan pa po nila kung bakit nag-suffer tayo sa lintik na kuryente na yan. Hayop. Ang layo. Ano yun? Kasi nga, nung ang buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Parang hindi naman. Parang walang ganun. Ewan ko sa tingin ko kasi naniniwala kayo doon na kailangan magpapaalam pa sa kanila para lang makakuha ng araw. Hayop yan. At sa buong bansa daw yan, buong bansa daw yan. Parang hindi naman ganun. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Napirmahan ko na yung information. Yung 4PI, hindi information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito,
May ghost project daw silang tinitira. Ano kaya yun? Ano kaya yung pagtira na yan, ano? Ayop, nadulas. Hindi. Huwag naman ganun ba? Iba naman siya yung tinitira. Ibig sabihin, binabanatan ba? Para ano, masawata ang mga magnanakaw. O sige na nga. Ay nako, ang sabi nga nila, ang tao nahuhuli sa sariling bibig. Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan. Hindi ka na DOJ secretary. Ombudsman ka na, independent ka na, sumisip-sip ka pa. Hindi kasi dito, mahuhuli siya dito eh. Mahuhuli siya kasi sinasabi niya, nag-suffer tayo dahil daw doon sa sa proyekto o kumpanya ng mga Libiste na si Congressman Libiste. Di ba? Yun ang dahilan daw. Pero ang problema, sinabi ni Marcos na system loss So ngayon, mukhang kabig siya ng konti. Kabig ng konti. Ba't mataas ang kuryente natin? Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Sir, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung Plunder and Graph po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then, sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Naks. Dami. Good afternoon po, Sir Joseph sa Chairman. Sir, I understand si Secretary Green filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin or maybe final na si Sec Green Yung final ba sa atin? So, Is it part of the Leviste investigation? Sa DOJ siya file. so sir, ito po ay Iba to. independent investigation. Ito, for government officials to, bali, diba? Ombudsman jurisdiction to. Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, the may findings ng Plunder, so when did we start the fact-finding? Matagal na to. We started this. I gave instructions as early as November about this. Okay. Pero we started it January. Kasi nga, sa dami ng pinaprioritize ng opisina tungkol sa mga kaso, especially flood control. Yan lang po mag-ina, yung dalawa. dun for this Marami one. pa. Pati si Secretary Cusi is part of it. So tatlo sir. At least Pati si Secretary Cusi, Three personalities, pero marami pa iba. So sir, ang for PI natin. Alam naman natin sa PDP yan. Yan ang, alam ko, Vice Chairman si Cusi, Chairman si PRRD, Vice Chairman si Cusi, Presidente si Baste, at nakalimutan ko na yung the rest. Pero alam natin na may katungkulan sa PDP. Talagang talagang kaliwat kanan ang gagawin talaga ng ombudsman para grabbing weaponize ito. Kasi ba naman? Ikaw ba naman, Brad? Ipinasok ka dyan kahit meron kang issue. Remember, meron siyang pending case noon, biglang nawala, nag-disappear. Bawal yun na maging ombudsman ka.
Ibig sabihin, the president really appointed you and bended the law para lang maipasok siya dyan. Bayad utang yan dapat. Kailangan bayaran ng utang. Secretary Cusi. Okay, yun muna, sir, sa akin. Al Cusi. Oh, wala nang tanong. Okay na. Wala na. Good afternoon, sir. Yaneska Pantilla, May News Online. Sir, update lang po dun sa obstruction of justice complaint filed against Senators Cayetano and Robin Padilla. I understand nag-file ng counter-affidavit si Senator Cayetano. Yes, yes. How about Senator In-acknowledge Padilla? namin yan. In fact, sinulatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito, Pansinin nyo to ha. Dito kayabang itong tao na to. Hindi man lang sabihin na nag-apologize sila kay Robin. Kasi remember, merong nilabas na kesyo hindi daw nagsumiti si Robin. Yung pala ang problema doon mismo sa opisina ng ombudsman. So, kung ikaw ay maayos na tao, sana man lang nagsabi ka na nag-apologize kami. Kaya lang, ayaw mong maano yun eh. Ayaw mong magamit as a headline sa mga balita na nag-apologize kayo o nag-sorry kayo kay Robin. Kaya tinan nyo, iniiwasan niya yung salitang apologize o sorry. Ang ngayon talagang sinasabi niya, nag-usap na kami ni Robin, nag-usap na kami. Di ba? Sigurado ako, dahil katangahan nyo yan, dyan sa opisina ninyo, dapat mag-sorry kayo. Hindi kasi puno ng yabang tong mamang to contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kasalanan daw nung naglalag. Hindi niya saluhin, ano? Hindi, para sa akin kung ikaw ay talagang leader ng isang departamento, sana man lang sinabi mo na in behalf of our office, we apologize for that misunderstanding. Ganun na lang Hindi parang, hindi, kasalanan nung nandun sa records Biniimbestigahan na nga namin Yan pa yung ano niya. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Tama siya. Tama siya. Kaya sumulat nga ako sa kanya parang ipaliwanag itong pangyayaring ito. Tama siya. O mali kayo. Saan po nagkaroon ng problema? Tama siya, mali kayo. Is it appropriate to say, sorry? Mali Dito po yung pagpa-file? sa receiving O pag- namin, sa receiving kasi namin dito sa Central Records, meron siya ilalag dapat ang bawat communication. Dapat yan, nasa isang tingin mo sa computer, alam mo kung kailan dumating yung bawat dokumento. Ito, hindi nila nilag, dinala kagad sa division na nag-investigate obstruction of justice. O, di kasalanan nyo nga. Sa Central Records. Kasi, ginawa namin ito para walang parking. Ang sistema dito, kasi maraming nagrereklamo na may parking daw dito sa Office of the Ombudsman. Ang ginawa namin dito, ang bawat communication ngayon, kinakailangan malag agad. So sa araw na to, alam namin kung anong dumating at kung anong status makikita namin ang bawat dokumento. Dito, hindi niya ni-record. Diniretso niya. That's a grave offense when it comes to an office like the Ombudsman's Office. O, di mag-sorry ka. Under disciplinary investigation ito. Sir, given Grabe. that hiccup, nag-file na po ba si Senator Padilla ng counter-affidavit? Yes, nag-file na siya. rin siya. Nag-file siya. Sir, Sabi do we siguro expect, nito, resolution ba't paulit-ulit? on this? Pag paulit-ulit, napapahiya na ako na nagkamali kami. We will see. This being evaluated by the pool of investigators. Okay, sir. So, nag-reply na din si Senator Cayetano Yes, and nag-reply na. Padilla, both of Yes, them. yes. Are you at liberty to share how they defended Actually, themselves? I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved. Madaling salita, wala akong alam.
Yan yung mga magagandang salita. I don't micromanage. Pero sa totoo lang, ibig sabihin nun, wala akong alam sa tanong nyo. Kaya, sorry. By the body, by the people who were assigned to do it. I don't even know who's on top of it kasi ayoko ngang micromanage ko yung mga bagay dito. Hindi tama eh. So, sir, yung- Bakit kaya hindi tama, ano? Dapat kaya nga leader ka eh. Dapat hands-on eh. Ba't di mo? O, ibig sabihin, may something. Ha? Namimili ka lang. Yes lang. Yung obstruction of justice will be filed before the Sandiganbayan if ever? Or administrative case lang ba ito? Yun ang pinag-uusapan pa. Kasi nga, pwede itong sa RTC, pwede ito sa Sandiganbayan. Pwede rin sa DOJ muna. So, we're looking at it now. Kung saan papunta to. Thank you, sir. Juan Antonio po from IBC News. Ombudsman, hingi lang po kami ng update regarding po doon sa mga documents and evidence na sinubmit po ni Senator Ping Lacson regarding po sa flood control sa Taguig. Meron na po ba kayong... Nakakakuha lang namin ng... may nagsabi lang sa akin kanina, habang ako'y nanananghali, na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate pa. We're evaluating it kasi nga, iba-ibang staff. Kaya naman yung kay Cayetano, grabe, no? I mean, hindi pa ba obvious? I mean, Pia, meron na. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. Inaano na siya sa ethics. Ewan ko kung pinatatanggal siya sa bilang senator judge. Oh. Etong si Alan Cayetano. Oh. Etong si Legarda. Di ba? I mean, si Marcoleta, nakulong na. Si Jinggoy, nakulong na. Ano to? Coincidence? I mean, apaka-obvious naman. 1 or 2, fine. Matatanggap pa natin yan, pero malabo, para masakit sa puso. Ibig sabihin, doon pa lang sa una, 2, napaka-obvious na. Pero ito hindi eh. Ilan? 5? Madadagdagan pa yan, magiging 7 pa. Tatanggalin lang. Sino tinira nyo? Si Bongo na hindi nagsasalita. O si Robin. Nako, sa tingin ko, pati si Robin, tingnan nyo. Standard tayo. Andito ang standard kasi dito. Kinakailangan, bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. TJ Mendoza po from Net25. Ombudsman, yung ano lang po kay Romualdez, if ever meron na pong update and nasaan na po yung Well, face na po. PI na siya. PI na siya. So, Anong PI? Putangin na o ano? Ay, mali. Ano pala? Preliminary investigation. Sorry. Hindi ko ano. I was wrong. Nagkamali lang ako. Akala ko kasi kung anong PI yun eh. Di ba? Kasi mayroong PICC. Alam niyo yung PICC? Oh. Yung PICC. Yung si Aimee may ICC. Etong I think si Direk Daryl ata nag-imbento ng PICC. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng PI doon sa CC. Pero bagay, di ba? Bagay! Panoorin nyo yan sa aming interview kay Senator Aimee. expect the counter affidavit to be delivered here within the next few days. Dapat this week, mag-file na sila ng counter affidavit. Kasi last week pa yun. 8 days ago ba yun? 8 days ago yun. Or 7 days ago. 8 days ago. How about yung kay Sen Cheese po? PI? Still undergoing PI. Yung Pati yun, PI. Lahat na lang PI. Congressman Reviste, Ombudsman, available po ba yun? Or... Non-bailable ang plunder. So, Yan, unbailable ang plunder. So, kulong. Pati yung kay Mr. Garjola, kay Congressman Garjola, non-bailable yun kasi malversation naman. Nako. Tingnan natin kung makukulong yun ha. Kasi narinig ko na yan eh. Yung kay Romualdez at kay Zaldico. Tingnan natin kung makukulong. Eto pa. May kasunod pa. Kay Kong Cordiola, any circumstances lang, sir, short, brief description of the circumstances? Magre-release kami ng press statement. Okay. Sir, kay Speaker Martin.
So kailan po natin napadala yung subpoena? Ay, yung Order order to to file a counter Yes. affidavit. Friday siguro yun, no? Friday. Friday, last week. So yun po yung reckoning natin ng 15 days. Yes, yes, yes. Sir, pahingin lang namin kayo ng reaction kasi his camp recently issued a statement, no? Basically on the use of the former bodyguards. Parang bakit daw po ginagamit yun against We're not him. here to discuss Alam mo, kita mo to ha. Pinasisinungalingan nila at sinasabi nila yung mga former bodyguard si Zaldico ay mga sinungaling, nag-iimbento. Pero nung final nila kuno yung kaso kay Romualdez, ginamit nila sa kanilang, tandaan ninyo, ang ombudsman parang piskal yan eh. Sila yung magpo-prosecute. So ginamit ng ombudsman yung mga testimony ng mga Marines na pinagbibintangan nila na sinungaling, mga nag-iimbento, na mga bayaran. Pero ginamit nila yung kanilang testimony para kay Romualdez. Oh. Tapos nung tinanong ano sagot niya? I cannot discuss the details. Style mo, bulok! Style mo. the evidence that we are using against these people. Hindi namin pinag-uusapan yun. We leave it to the courts and to the panel of investigators to appreciate the veracity and value of the evidence that we are producing. Pero sir, himayin ko lang. There were 18, parang ginamit niya lang po is 8, di ba? And walo this lang. underwent a rigorous maybe vetting? Tama ba? Oh, pinag-aralan talaga yan. Pinag-aralan ng gusto yan. So hindi po yung 18 na yung Hindi dinidiscredit? hindi yung 18. Kasi yung 18 nga, imposible yun eh. The impossibility of having 18 people for 2 years together, doing everything together for 3 years na hindi sila naghihiwalay, na parehong-pareho lahat na nakita nila. Kahit tayo alam natin, kung gumawa ng affidavit ang isang tao at pinapirma kayo at sinabi na, all these 32 are subscribing to that affidavit. Kasi Bakit 32 na? 18 lang ang usapan. At saka hindi naman ganon. Di ba nakita niyo yung interview namin doon sa mga Marines? Di ba? Tatanong namin, sino ba ang merong kaalaman pagdating kay Senator ganito? Tataas lang ng kamay yung 2, 3. Ako, meron akong kinalaman. Sino ba ang may kinalaman pagdating sa congressman na ganito? Ako. Di ba? So, hindi naman sinabi na as a whole na kailangan magkakasama sila nag-deliver sabay-sabay. Hindi. Walang sinabing ganun. Sa affidavit nila, malinaw kung sino yung nagbigay at kung sino hindi nagbigay. Sabihin kung sino yung involved doon sa pagdi-deliver sa isang congressman, pagdi-deliver sa isang secretary, pagdi-deliver sa isang senator, yun po ay kanya-kanya. Walang sinabing sama-sama silang 18 doon. Ba't binabaluktot yung katotohanan? Hindi, yun po kasi ako mismo nakarinig personal sa kanila. Di ba? Narinig ko po ng personal yun. Dahil tayo po nagka-interview doon. At dyan sa interview na yan, kaya nga kami nakasuhan, pero congratulations! Congratulations kay Trillanes dahil talo na naman siya sa amin. Dismiss yung kaso na final ni Trillanes. I will not go into the details kasi di ko alam kung pwede pang pag-usapan. Basta, sa madaling salita, dismiss po yung libel case namin kay Trillanes. Palakpakan. Ang tinuluyan yung mga Marines. Sa totoo lang, kasi kami po ay media na nag-i-interview lang. Alam mo, sakit na sakit sila dyan pag sinasabi ko media kami. Sakit na sakit yung mga loyalista eh. Alam mo kung bakit? Kasi sila, kahit kaibigan nilang ganun si Auntie Claire, kahit kaibigan nila ng hindi sila mapasok sa media. Di ba? Hirap na hirap silang ma-interview ng media. Yung Banateros, talagang... alam naman natin, lehitimong media ang SMNI. Meron kaming programa. Ang mga nai-interview namin, mga bigatin. Di ba?
Sa loob-loob ko, kayo, sino na-interview nyo? Yung mga ICC o mga ganon. Yung mga impacta. Ganun lang ang na-interview nyo eh. Paano siya? Kasamahan nyo eh. Siyempre, di ba? O, magkakasama kayo sa mga sponsored, di ba? Kaya yung imbitahan yan. Kaya inggit na inggit sila pag sinasabi nating lihitin mong media tayo. Hindi nila matanggap. Kasi bobo kasi kayo. Yan ang katotohanan, bobo kasi kayo. Hindi nyo kaya tinan nyo, si Sir Jack, ini-interview ng mga media. Di ba? Tayo po, napasama na rin dyan. Kasi bobo kayo. I mean, sorry alam ko masama manlait. Sa totoo lang, masama manlait ng kapwa, lalo na sa issue ng kabobohan. Pero, katotohanan kasi, bobo talaga kayo eh. Yan ang totoo eh. Tama sila ng 2 taon na magkasama sila, hindi sila naghihiwalay. Tama ba yun o mali? Mali yun eh, di ba? Mali. Imposible, di ba? Sir, himayin ko lang, kay APC kasi sir, last time that we had a press conference, July 17th, you said na, ay kasi nakasabit naman yung dalawa sir, di ba? Pati si Aplasta. Nakasabit. And that time you said that it was already submitted for resolution. Yun nga, for resolution pero hindi pa nire-resolve. Okay. It's still being resolved. 60 days naman usual, sir, no? Yeah, Matagal. yeah. 60-day period. Okay po. Yun muna, sir. Okay? Sir, Meron pa. Information lang po, if suspended po si San Pablo Vice Mayor Justin. Yes, yes. The mayor and vice mayor are both suspended. And sir, meron lang po, for the record lang po, kung ano pong details lang po, bakit po suspended? Preventive I think suspension. we can produce a press kit for that. Ito. Pakinggan natin itong ethics complaint kay Pia Cayetano. Kasi baka ito. Inireklamo ng isang women's rights group si Senador Pia Cayetano dahil sa kanya umanong post na nakasisiraan nila sa kumpiyansa ng publiko sa integridad at pagiging patas ng Senate Impeachment Court. Sa inihain na reklamo sa Senate Ethics Committee, sinabi nilang mapanlin lang ang pinalalabas sa post ni Cayetano na humihingi ang prosekusyon ng subpoena kahit wala umanong ebidensya. Nakatutok si Joseph Moro. Ang controversial na post na ito na shinare ni Senator Judge Pia Cayetano binatikos sa pagiging misleading o mapaninlang umano. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin figurant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Ang puna sa video ng impeachment trial. Which is totoo naman eh. Kahit ba sabihin na splice, yun naman talaga ang ginawa nila. Wala silang alam pa na meron talagang tagong yaman si BP Sara Duterte. Paano nila papatunayan yon without the evidence? That's why they were asking for the BIR to provide the evidence. Wala silang pinakita. Sana man lang ganito. Ganito yun Sana ang ginawa nila. Merong bahay. Nakita nila ang record ng bahay na yon ay kay VP Sara Duterte. Merong gas station at nakalagay doon ang owner ay si VP Sara Duterte. At wala sa salin niya yon. Halimbawa, kanya yung restaurant. Alam ng mga tao doon, testimony ng mga empleyado na merong ang may-ari nito ay si VP Sara Duterte. Meron silang oath o written documents na nagsasabi na si VP Sara. Tapos, meron ka ng ngayon, ebidensya. Ngayon, tsaka mo pabubuksan yung BIR. Yon. Kaya lang dito, wala naman silang pinresent. Ano sinabi nila? Basta yung SALN ay hindi nagtutugma doon sa kanyang mga pagmamayari. Anong sinasabi mong pagmamayari? Wala naman. Pangalawa, ano sinasabi nila? Dahil doon sa milyon na transaksyon na nireport ng AMLAC, transaksyon po yun. Hindi po ibig sabihin nun may perang ganon.
marami sa atin ang milyonaryo. Sa totoo lang, if we would look at the AMLAC transaction, kahit middle class milyonaryo, kahit siguro Jologs, milyonaryo eh. Bakit? Transaction yan, Brad. Ito-total mo sa buong buhay mo, transaction. Lahat ng binayaran mo sa Meralco, lahat ng binayaran mo, nilabas mo. Di ba? Siyempre, galing yan sa sahod mo. Binigyan ka ng halimbawa. Kahit 20,000 lang ang sahod mo, nilagay sa bangko, 20,000 yun. Inilabas mo sa bangko yung 20,000, another 20,000, 40,000 yun. Yun lang yung ebidensya nila at wala nang iba. So tama talaga itong video na ito, even if kinasabi nilang splice, that there is no enough evidence para hingin yung BIR. So wala talaga silang ebidensya. Manggagaling pa yung ebidensya nila doon sa BIR. O, di ba? Tapos ngayon biglang ethics si Pia Pero ni Cayetano. Vice President Sara Duterte, hindi buo at nakasplice daw o putol-putol, kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni House Prosecutor Chel Jokno. Ayun. Kanina, isang reklamo ang inihain laban sa senadora sa Senate Ethics Committee ng grupong Every Woman, grupo ng mga women's rights advocates. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto III, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nila na sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tiyak silang mga bank accounts sa gustong ipasapina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record ng walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabaka sakali lamang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Kung papanoorin ang diskusyon sa pagdinig noong July 20 sa pagitan ni Eto. Senator Alan Cayetano at Chelsea Pakinggan nyo yung buo Ang galing din ng GMA, no? Talagang todo sa justify. Galing talaga ng GMA. Justify nyo pa. Jokno, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosekusyon kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Sabi pa ng Every Yeah. Woman, ang Pero ginawa pinutol yung kay Alan Cayetano. Ang galing. Ang galing. Lupit nyo, no? Lupit talaga ng backer ninyo, media. Siyempre, ayaw nila kay VP Sara Duterte. Alam mo naman, mga Duterte, pagbabayaran ng utang ang mga oligarko. Ito pa isa, ito. Baka sabihin ninyo walang ebidensya. Ito na namang ebidensya. Ang idadamay naman dito, mga bilyar. 2 sa 6 na lote na idodonate sana ng mga bilyar para sa LRT-1 Extension Project ang nakasangla sa isang bangko ayon sa DOTR. Sa panayam sa programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Transport Secretary Giovanni Lopez na maaari pa rin i-donate ang mga loteng nakasangla pero dapat daw protektado ang interes ng gobyerno. Saklaw ng extension ng 4 na station mula Las Piñas hanggang Bacoor, Cavite. Nakikipag-ugnayan raw ang ehensya sa Villar Group tungkol sa lupang kailangan sa pagtatayo ng makaragdagang istasyon ng LRT-1. Wala pang payag sa ngayon ang mga Villar. Bibigyan ko po sila ng 15 days. Pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabi. Yun na. May 15 days kayo. Bakit po mo sinasabi banat bay si Camille at saka si pangalan nito, si Mark Villar? Siyempre, tatay muna. Parang yung nangyari. Di ba? Bakit nadamay si Senator Loren kung ang kumpanya ay nasa ilalim ni Congressman Libiste? Bakit nadamay nanay? Kasi daw, pinotektahan, sinuportahan. Natural, nanay yan eh. Susuportahan mo yung anak mo. But it doesn't mean may illegal na ginawa. Ito na naman. Yung tatay naman. At saka yung nanay. Di umano ang merong
panggigipit na ginagawa itong gobyerno. Binantaan pa 15 days. Pag hindi kayo umano, yari kayo. Bakit? Kasi tumatakbo na yung impeachment eh. Sigurado ko, magiging parte dyan si Mark at saka si Camille. At sasabihin nila bilang opisyal ng kumpanya na yan. Nako, dinig ko na yan, Brad. Dinig ko na yan. Ay, nako, pare-parehong script. Grabe. Take it or leave it offer. Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi para matapos na rin po kami sa problema namin. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Ayun na po. So, ayan na. Yung kay Villar. Nako, lupit talaga. Hay, nako. So, sino-sino? Marcoleta, nadali na. Si Jinggoy, nadali na. Sino pa? Si Cayetano, dadalihin. Si Pia Cayetano, mukhang tatanggalin. Kasi yan ang kagustuhan nito mga animal na to eh. Yung mga nagsampa-sampa sa kanya eh. Ino-influence the impeachment court, so tatanggalin. So, sino pa? So, si Villar, Mark Villar, at saka si Camille Villar. 6 na. Wala pa dyan yung kasi sumablay sila doon kay yung kay Robin, akala nila hindi sumagot si Robin eh. So, let's just safely say 6 ang mababawasan. Tanong natin kay ChatGPT ha. ChatGPT, makinig ka sa akin ha. Wag kung ano-ano sasabihin mo ha. Dali lang ha. ChatGPT, makinig ka ha. Eto, kunwari 24 ang senador. Nabawasan ng 6. So, ilan na ang magiging 2/3 ng senador para sa impeachment? Sige, quick, kwenta lang. Kung 24 minus 6, 18 ang natitira. 2/3 ng 18 ay 12. Pero kung usapang constitutional rules sa impeachment, so 12, di ba? Although may usapan pa rin na constitutional na sinasabing 16 pa rin yan kahit makulong. Pero dahil nga, they can bend and they always bend the law. Therefore, ilan ang 2/3? 12 na lang daw, sabi ni ChatGPT. ChatGPT, nagmamagaling ka ha? Animal ka. Ay, sorry. So, 12 na lang. Ilan ba sila ngayon sa minority? Sa majority? Tanong natin kay ChatGPT. Hoy, ChatGPT, ba't di ka nakikinig? Wait, chat tomate. Ay, mali. Mali. Wait lang. So, dapat ito yun eh. Wait dokon to Ilan ba ngayon ang nasa majority sa Senado? sandali, silipin ko muna yung pinakabago. Ang Sa ngayon, bagal mo naman. 3 ang nasa majority block sa Senado. Yun ang nagpanalo kay Gatchalian bilang Senate President noong June 17, Ilan sila? 2026. 13. At kung tungkol sa impeachment ang tanong mo, magkaiba yun. So, 13 daw. So, 13. Sila ngayon. Dahil nga lumipat yung si Judas Villanueva di ba? So, 13. Naku po. Yan ang sinasabi ko eh. Lahat ng ito ay para lang sa'yo. Para lang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga, yung narinig ko, yung intro ko kanina, yung sinasabi ko, na meron ako nadinig na talagang lahat ikukulong para talaga si VP Sara Duterte ay matanggal sa sa kampanya ng presidente. Nako po, ginagawa na nila. Mukhang may katotohanan. May katotohanan. Eto pa, matindi to. Yung kay Mima. Okay? Kasi ginawa nilang fake news to. Marami, kahit nga si Jesus Palsis medyo nagpahapyaw dyan na dapat daw tignan ng Duterte supporter or something like that. Nakalimutan ko na exact post niya. Pero, alam nyo, grabe Pakinggan nyo na mismo ang ating kagalang-galang na PNP chief.
Kaya doon na natin mismo pakinggan sa kanila. Hindi dahil sa Sorry, hindi. The Ito. motive, it's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement. Tingnan nyo to pahaging. It's about her profession at personal grudge. Yan ang dahilan daw. Motive ng pagkamatay. Pagpatay, sorry. Hindi pala pagkamatay. Pagpatay. Yung kanyang profesyon, ano ba ang profesyon niya? Vlogger. At ano daw? Personal grudge. Na nagsimula sa utang. Di parang, So, ibig mo bang sabihin, PNP chief na ang pumatay talaga kay Mima ay ang mga DDS at mga INC. Yun ba ang pumatay? Kasi profession. Ibig sabihin, related sa profession niya at the same time, personal grudge. Ano ba yun? Pakinggan natin. Si PNP chief na magsalita. Hindi ako. Among the vloggers din. No. Magkakagrupo sila. No, dun sila lang. The mastermind and the vlogger. The mastermind and the vlogger. Sino kaya ito? Kasi tinatanong, sila ba nagpatayan? Kasi pag mga vlogger, baka isipin, DDS vlogger yan, ano? Alam na natin yung kasunod Pero sa totoo lang, ang sinabi niya, no. It's between the mastermind. Sino kaya yung mastermind na related sa kanyang profession? Tandaan nyo sinabi ni PNP chief, profession. Yung profession niya na vlogger, sino yung mastermind? Na merong personal grudge kay Mima. Sige. And the victim. Masterminds. Nako, masterminds, dalawa utak ng isang tao. Dalawang tao yan, dalawang tao. Chief, anong profile po? Anong profile po ng mga masterminds? Ayan na. Anong profile? Politiko ba? Tingnan natin. They are businessmen. Yon, businessman. May pumopondo. Booking. Sorry Tandaan ninyo ito. Ako, marami akong alam. Hindi na lang ako magsasalita. Pero usually, yung may mga pakinabang na negosyante, ito hindi tutukol kay Mima Yung may mga pakinabang na negosyante sa isang politiko at pag nakante o binanatan sa social media yung politiko na yon, minsan hindi yung politiko ang lalapit sa'yo para sitahin ka. Ang lalapit sa'yo, yung nakikinabang na politiko. Na nakikinabang na negosyante. Bakit? Kasi yung kanilang negosyo, yung business nila ay naandoon. Kaya ang ginagawa, minsan, at nakikita ko yan sa ilang mga vlogger na mga loyalista, yung mga negosyante na may pakinabang sa administrasyon ay nagbabayad ng mga vlogger para banata ng mga katulad namin. Hindi yung politiko nagbabayad. Nagbabayad yung mga negosyanteng nakikinabang sa administrasyon ni Marcos. Kaya kung i-connect mo ito kay itong nangyari kay Mima, tila may kinaugnayan dun sa kanyang profesyon na vlogger, pero ang dumali ba kapwa vlogger? Ang dumali ba politiko? Hindi. Ang dumali daw, sabi ni Sir, ay ang masterminds ay dalawa. Magjowa o mag-asawang businessman. Bakit? Alam na natin. Hindi ko na lang sasabihin. At magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. Naku, sabi ko doon magjojowa 8 million. Sinong may utang kanina? Magkano? 8 million, Brad. Hindi pa ako nakakita ng 8 million. Sa totoo lang. Yun daw sandali, bakit 8 million? Baka naman may utang yung mga businessman at ayaw na nilang bayaran si Mima. Kaya nila niyari si Mima.
Sino ba may utang? Tanong natin kay PNP chief. Wag sa Siya po akin. ang may utang kay Mima. Or si Mima. Or si Mima ang may utang sa kanila. Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Si Mima ang may utang. Hindi ako nagsabi. Yung biktima daw ang may utang. Sino ba ang biktima dito? Di ba si Mima? Hindi ako ang nagsabi. Si PNP chief ang nagsabi. Okay? Si PNP chief ang nagsabi, hindi ako. So sa madaling salita, in a simple words, may utang si Mima dito sa mga negosyante na merong kinaugnayan sa kanyang propesyon at personal grudge at dinali siya niyari siya nung magjowa o mag-asawa na negosyante. Bakit nagkautang si Mima ng 8 million? Yan ang tanong ngayon. Hindi na natin kikwestiyonin yun. Patay na yung tao eh. Ang atin lang, kayong mga bayarang loyalistang vlogger na pinagbibintangan ninyo ang mga Duterte at ang INC, sana managot kayo sa batas. Kung ako sa INC, kakasuhan ko ito mga vlogger na ito eh. Sa totoo lang. Kaya lang, hindi naman tayong kakilala dyan. Hindi naman po tayo malakas dyan sa INC. Mga subscriber po natin, hello. Sana ho kasuhan ninyo. Kasi pangyuyura ko ito sa relihiyon eh, ninyo. Damay-damay po ito. Hindi lang ho isang tao, damay ho yung entire religion ninyo o yung entire group. I don't wanna call it religion, baka they don't call it as a religion. Diba? Your entire group ay damay dito ng mga vlogger na to. Dapat kasuhan nyo talaga. Isa-isahin ninyo. Kahit yung isang abogado na basta kasuhan ninyo. Kasi sinasabi na meron kayong kinalaman. Okay? Kasi nga ho, alam nyo mga kababayan, ganyan po kasi ang mga vlogger ng ng loyalista, mga loyalista. Aside from bayaran, bobo kasi yan. Kaya wala ho silang malalim na pagkakaunawa. Kaya whatever happens sa buhay nila, sa buhay sa Pilipinas, basta may kasalanan Duterte. Kasi nga, they are paid to say that. So, ultimong kasamahan nila, pagkamatay ng kasamahan nila, ay ginamit pa nila na content para lang magkapera sila. Ganun ho sila kasakim. Ganun sila kasamang tao. Kaya tama talaga, perfect. Perfect ang sinabi ni Senator Amy. Impacta. Sama-sama kayo mga impacta. Magkakasama kayo. Lahat kayo impacta. Anyway, maraming salamat po. Ako po si Banat. Makita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Lagi lang yung tatandaan mag-subscribe po kayo para kayo ay nai-inform. At kung maaari nga, baka naman pwedeng i-click yung notification bell. Aside from sa subscribe. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas.